Sa ibang balita, nakatakdang magharap sa pagdinig ng Senado ang mga whistleblowers at ang tinagurian ng 10 billion peso pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Ito ay sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa darating na Nobyembre 7 hinggil sa issue ng pork barrel scam. Ayon kay Committee Chair TG Ginggona, wala siyang nakikitang dahilan para tanggihan ng korte ang imbitasyon ng Senado kay Napoles. Si Bianca Piedad ang ating tagapagbalita. Itinakda na ng Senate Blue Ribbon Committee ang susunod na pagdinig sa multibilyong pork barrel scam na kinasasangkutan ni Janet Lim Napoles at mga mambabatas sa ika-7 ng Nobyembre, araw ng Huwebes, ganap na alas 10 ng umaga. Bukod kay Napoles, ipapatawag din ng Senado ang principal whistleblower na sina Benher Luis at iba pang mga testigo na sina Gertrudis Luis, Merlina Suñas, Arlene Baltazar at Simonette Briones. We have issued a subpoena to both Janet Lim Napoles and the whistleblowers. I think it's very convenient so that we can have a system of cross-checks and balances. We must remember it can be validated, whatever is stated can be validated or repudiated by the whistleblowers. Wala naman aniyang magiging kondisyon sa susunod na pagdinig gaya ng hindi pagbanggit sa mga pangalan ng sangkot sa anomalya. Sinabi ni Ginggona na sa Philippine National Police na bahalang magpaalam sa korte. It's not addressed to the court because under the rules of court, which is Rule 14, the summons or subpoena shall be when the defendant is a prisoner confined in a jail or institution, service shall be effected upon him by the officer having the management of such jail or institution. So in this case, is the Philippine National Police. Sa pagkakataong ito, nasa Philippine National Police ang tungkulin sa pagtiyak ng kaligtasan ng akusado. Muling sinabi ni Ginggona na wala siyang nakikitang dahilan para tanggihan ng korte ang imbitasyon ng Senado kay Napoles. Pero magkagayunman, dapat aniya siguruhin nito na may mabisa silang dahilan para suwayin ang subpoena. Nilinaw din ni Ginggona ang dahilan kung bakit sa unang linggo pa ng Nobyembre itinakda ang pagpapatuloy ng pagdinig. We'd like to concentrate our efforts on the relief of the victims of the natural and man-made disasters in Bohol, Cebu. Samantala, nagbigay naman ng kani-kanilang reaksyon sina Senate President Franklin Drilon at Senate Minority Leader Juan Ponce Enrile. I read in the papers that Attorney Lorna Capunan will invoke the right against self-incrimination. That's the privilege of Mr. Paul. I will not anticipate the advice of her lawyer because there is an indictment already against her, and if I were the lawyer, I will not allow her to testify. May kaso na siya. That's a constitutional right. Bill of Rights na kausap ko dito. Pero kayo sir, hindi na kayo magpaparticipate? No, I will not. I inhibited myself totally. Inaasang hindi lang ito ang una at huling beses na ipapatawag ng Senado si Napoles dahil may mga hinaharap pa itong anomalya na dapat bigyan niya ng linaw. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.